Apat na desperadong move kailangan gawin ng Warriors para manalo. Klay Thompson reunion mawawalan na rin ng pag-asa. At DeMar DeRozan kailangan ng seryosohin ng Golden State. Kung Warriors fans ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Mga Kadab Nation, matapos opisyal na pumirma si LeBron James sa Philadelphia 76ers, malinaw na kailangan ng magbago ng direksyon ang Golden State Warriors. At ayon sa isang bagong analysis, may 4 na posibleng trade scenarios na maaaring pagpilian ng Warriors para manatiling kompetitibo. Pero tandaan, mga hypothetical trade proposals lamang ito ng may akda at hindi aktwal na trade talks o opisyal na plano ng Warriors. Trade option number 1, Jimmy Butler kapalit ni Michael Porter Jr. Sa unang proposal, ipapadala ng Warriors si Jimmy Butler sa Brooklyn Nets. Matatanggap ng Warriors, Michael Porter Jr., Terrence Mann. Ayon sa may akda, mas bata ng 8 taon si Porter kaysa kay Butler at mas akma sa long-term plans ng Warriors. Isa rin siyang mahusay na 3-point shooter na maaaring bumuo ng napakadelikadong shooting duo kasama ni Stephen Curry. Ngunit kapalit nito ay mawawala ang leadership at playoff experience ni Jimmy Butler. Trade option number 2, all-in para kay Alperen Sengun. Isa pang malaking proposal ang pagkuha kay Alperen Sengun mula sa Houston Rockets. Kapalit nito ay Kristaps Porzingis, Moses Moody, 2030 first round pick. Ayon sa analysis, bata pa si Sengun at maaari siyang maging bagong pundasyon ng Warriors pagkatapos ng era ni Stephen Curry at Draymond Green. Bagamat may mga issue siya sa depensa, isa siya sa pinakamahusay na passing big men sa NBA. Trade option number 3, balikan ang usapan para kay Trey Murphy III. Isa na namang pangalan ang muling lumabas, si Trey Murphy III ng New Orleans Pelicans. Sa proposal, Warriors ibibigay Moses Moody, Brandon Podziemski, 2031 first round pick, 2033 first round pick. Ayon sa mayakda, si Murphy ang halos perpektong wing para sa sistema ni Steve Kerr. Mahusay siyang shooter, mahusay ding depensahan ng iba't ibang posisyon at 26 years old pa lamang kaya swak sa mas batang timeline ng Warriors. Trade option number 4, ang pinaka-controversial. Ito marahil ang pinakagugulat sa lahat. I-trade si Stephen Curry. Sa proposal, makakakuha ang Warriors mula sa San Antonio Spurs ng De'Aaron Fox, Luke Kornet, 4 na future first round picks. Ayon sa mayakda, kung isasantabi ang emosyon, maaari itong maging simula ng isang full rebuild para sa Golden State. Ngunit siya rin mismo ang umamin na halos imposibleng mangyari ito dahil malaki ang posibilidad na tatapusin ni Curry ang kanyang karera bilang Warrior. Kung pagbabatayan ng 4 na proposal, ang Michael Porter Jr. at Trey Murphy III trades ang mukhang mas realistiko kung sakaling magpasya ang Warriors na gumawa ng malaking hakbang. Ang trade para kay Alperen Sengun ay magiging napakahirap dahil wala namang indikasyon na handa siyang pakawalan ng Rockets. Samantalang ang pag-trade kay Stephen Curry ay nananatiling halos imposible dahil siya ang mukha ng prangkisa at kamakailan lamang ay lumabas ang mga ulat na handa pa siyang bigyan ng Warriors ng panibagong max contract extension. At ngayon, tila mas lalo pang naging komplikado ang inaasam na reunion ni Klay Thompson sa Golden State Warriors. Matapos ang nakakagulat na desisyon ni LeBron James na pumirma sa Philadelphia 76ers, maraming naniniwala na maaaring maapektuhan din ang posibilidad ng pagbabalik ni Klay Thompson sa Bay Area. Noong mga nakaraang araw, muling lumakas ang usapan tungkol sa posibleng pagbabalik ni Klay sa Golden State matapos niyang magbigay ng mga pahayag na tila bukas siya sa ideya ng pagtatapos ng kanyang karera bilang Warrior. Ngunit ngayon na pinili ni LeBron ang 76ers sa halip na Warriors, may panibagong tanong ang lumitaw. Kung hindi nakita ni LeBron ang Golden State bilang pinakamagandang tsansa para manalo ng championship, bakit pipiliin ni Klay ang Warriors kung ang pangunahing layunin niya rin ay manalo ng isa pang titulo? Ayon sa artikulo, ang pinakaposibleng paraan para mangyari ang reunion ay kung magkaroon ng buyout si Klay mula sa Dallas Mavericks. Kapag nangyari iyon, magiging free agent siya at malaya ng pumili ng bagong koponan. Ngunit sa ngayon, wala pang indikasyon na magaganap ang buyout kaya nananatili itong haka-haka. Kung sakaling maging available si Klay, hindi lamang Golden State ang maaaring sumubok na kunin siya. Ayon sa ulat, isa sa mga kuponang malakas na inuugnay sa kanya ay ang Miami Heat. Marami ring iba pang contenders ang maaaring maging interesado dahil kahit hindi na siya ang dating superstar, nananatili pa rin siyang isa sa pinakamahusay na shooters sa NBA.
Ang pinakaimportanting takeaway ay sa ngayon, walang opisyal na ulat na nagsasabing umatras na si Klay Thompson sa posibilidad ng pagbabalik sa Warriors. Ang bagong artikulo ay naglalahad lamang ng pananaw na maaaring naging mas mahirap ang reunion matapos piliin ni LeBron James ang Philadelphia. Bukod dito, nakadepende pa rin ang lahat sa kung magkakaroon ba ng buyout o trade si Klay Thompson, isang bagay na wala pang katiyakan sa kasalukuyan. At ngayon, matapos tuluyang mabigo ang Golden State Warriors sa pagkuha kay LeBron James, may bagong pangalan na ngayon ang lumulutang bilang posibleng Plan B ng koponan. At ang player na ito ay walang iba kundi ang DeMar DeRozan, isang 6-time NBA All-Star at isa sa pinakamahusay na scorers ng kanyang henerasyon. Ayon sa artikulo, matapos piliin ni LeBron James ang Philadelphia 76ers, kailangan na ngayong humanap ng Warriors ng panibagong paraan upang matulungan si Stephen Curry sa opensa. Noong nakaraang season, ika-19 lamang ang Warriors sa offensive rating at mas lalo pang naging problema ito dahil inaasahang mawawala sa malaking bahagi ng season si Jimmy Butler habang nagpapagaling mula sa ACL injury. Dahil dito, lumalabas si DeRozan bilang isa sa mga natitirang veteranong scorer sa free agent market. Bagamat 36 years old na rin siya, nananatili pa rin siyang isang mahusay na offensive player. Noong nakaraang season kasama ang Sacramento Kings, nagtala siya ng 18.4 points per game, 4.1 assists per game. Bago nito, nagtala siya ng 12 sunod na seasons na may average na hindi bababa sa 20 puntos bawat laro, patunay ng kanyang consistency bilang scorer. Ayon sa may akda, maaaring punan ni DeRozan ang malaking bahagi ng offensive load habang wala si Jimmy Butler. Gayunpaman, hindi lahat ay positibo. Isa sa pinakamalaking tanong ay kung babagay ba ang playing style ni DeRozan sa sistema ni Steve Kerr. Kilalang umaasa ang Warriors sa mabilis na ball movement at 3-point shooting, samantalang si DeRozan ay mas epektibo sa mid-range game at isolation offense. Mayroon ding tanong tungkol sa kanyang depensa na hindi na kasing lakas kumpara sa kanyang mga nakaraang taon. Isa pa sa mga concern ay ang development ng mga batang manlalaro. Kung bibigyan si DeRozan ng malaking playing time, maaari nitong mabawasan ang minuto ng mga batang tulad nina Yaxel Lendeborg Gui Santos, lalo na si Lendeborg na kamakailan ay tinanghal na Summer League MVP at naging mahalagang dahilan sa pagkapanalo ng Warriors sa Summer League Championship. Kaya kailangang timbangin ng Warriors kung mas mahalaga ba ang agarang tulong ni DeRozan o ang pag-develop ng kanilang mga batang talento. Ang pinakaimportanteng takeaway ay, sa ngayon, wala pang opisyal na ulat na nagsasabing pipirma ang Warriors kay DeMar DeRozan. Ang artikulo ay nagsusulong lamang ng ideya na maaari siyang maging isa sa mga pinakapraktikal na opsyon matapos mabigo ang Golden State na makuha si LeBron James.